Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong likod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan at sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong banat at batikos po ng isang pare. Pare po yata ito ng komunista, di umano. Si Father Robert Reyes. Binatikos niya po ang Iglesia ni Cristo at tinawag niya pa po itong mga kulto, mga kababayan. At sinasabi po ang miyembro daw po ng INC ay dapat na raw pong mag-isip, mga kababayan. Ito po, umpisahan na po natin pakinggan at panuorin ang pare na si Robert Reyes. Isa po yata itong komunista, di umano. Pakinggan na po natin panuorin. Mukha nitong si Reyes, oh. Pasok natin. Ang kulto is not for the moral choice, Paterno. It is the choice dictated by the cult leader. And this is the problem. If we have a cult with 3 million members, 5 million members who do not think for themselves, that is a problem. And if you have a cult that tells a senator, a mayor, a congressman, if you want to win the election, you have to be on our side. That is a cult. A real church will ask the people to pray and to discern and seek the will of God and to seek the good of the people. Yan po ang problema natin. Salamat, Ate Melba. Ikaw yung kauna-unahang nagsabi ng pangalan ng kulto. Ayoko pong manguna, pero papangalawahan ko na po. Ang Iglesia ni Cristo po, nananawagan ako sa lahat ng kapatid sa Iglesia ni Cristo, magdasal, mag-isip, pumili kayo ng tama, wag lang kayo makinig sa dikta ni Manalo. It is, kung ang pangalan ng simbahan nyo, Iglesia ni Cristo, pray, listen, seek the will of God through His Son, Jesus Christ. Thank you. Yan po mga kababayan. Grabe, no? Mga kababayan, wag daw pong sumunod sa dikta ni Manalo. Ayon po kay Padre Reyes. Ito daw pong INC ay isang kulto. Ang tanong, ano naman po tawag sa kanila? Ano naman po tawag sa kanila? Sa isang pare na si Robert Reyes. Ano naman po tawag sa kanila? Tinatawag po nilang kulto ang INC dahil daw po mga kababayan, meron pa siyang pinatamaan na congressman at senador. Alam naman po natin ng yung mag-amang Marcoleta, isang senador. Yung tatay ay senador. Yung anak ay congressman. Hindi po ba representative ng isang party list? Ibig sabihin mga kababayan, pagkakatulad po ni Marcoleta at ang kanyang anak ay miyembro ng INC, ay ito'y may tatawag na isang kulto dahil sa politika. Ang tanong, ang simbahan po ba ay hindi sumasawsaw sa politika? Mga kababayan, tanungin ko kayo, ang simbahan po ba ay hindi sumasawsaw sa politika? Nasasangkot pa nga eh. Hindi lang po sa politika nasasangkot. Ang simbahan, pati ang mga pare, ay nasasangkot din sa mga maleta issue. Hindi ba, Padre Reyes? Ito pong pare, ang tanong, kasama ka rin kaya doon? At minamalit mo at tinatawag mo pang kulto itong Iglesia ni Cristo na sinasabi mo na merong miyembro ng hindi bababa sa 3 milyon hanggang 5 milyong miyembro ang INC na mga kulto. Mga kababayan, ang pambihirang pari ito. Pambihira to si Reyes. Kaya nga marami nang hindi nagsisimba dahil sa mga katulad mong pare. Masyado kang judgmental. Hinusgahan mo na agad yung INC na kulto. Bakit?
Anong klaseng reliyon ba ang Katolika, ang simbahang Katolika? Di ba napakaraming history ng simbahang Katolika? Nasa Guinness Book of Record pa yata ang Iglesia Katolika. Sa napakaraming sinunog, sinugi, at meron din pong history ang napakarami pong kaparian pagdating po sa pagmumulestya ng mga kababaihan at kalalakihan. Hindi po ba? Hindi po ba matatawag na mas higit na dapat tawagin ng mga kulto? Kayo, Robert Reyes, tingnan mo muna ang background ng kinaaniban mong sekta. Ano ang history ng simbahang Katolika? Hindi po ba? Kaya dito po sa ginagawa po ng pari na ito po'y malimit natin makita ito sa mga karsada. Kasama po ito sa mga nagwewelga at nagrarally. Sumasawsaw po sa politika itong pari na ito. Pero hindi siya kulto. Ano kaya tawag sa kanya kung hindi siya kulto? Demonyo! Di umano. Ganon po ba? Hindi kulto demonyo! Di umano ang pwede itawag sa kanya. Hindi kaya? Nagtatanong lang po tayo, mga kababayan. Ibang klase. Hindi sumasawsaw sa politika, pero pinupolitika niya na ang INC dahil may mga miyembro ito na mga senador at congressman. Bakit kaya? Naging tuta na kaya ito ng politiko? Dahil alam po natin, itong si Marcoleta, si Senator Marcoleta, ay talagang gusto pong tuntunin at panagutin po ang mga lupin, ang mga buhaya sa napakatindi at massive korupsyon na nangyari sa ating bansa. At alam naman po natin ang simbahang Katolika at kaparian kung kanino po nakapanig. Dahil napagkikita po natin pati po ang grupo ni Tambaluslos kung magbigay po ng tithes o donasyon sa simbahan ay maleta ang dala. Di umano. Kaya alam mo na kung bakit ganito magsalita ang isang pare na si Robert Reyes. Kung batikusin niya na ngayon, ito pong INC. At hindi naman po palalagpasin yan. Yung mga ganyang issue po, never pong palagpasin yan ng mga miyembro. Sa mga miyembro pa lang po ng INC, puputaktihin na po yang pari na yan na si Robert Reyes. Mga kababayan, puputaktihin po yan. Dahil ang tingin niya pala rito sa sekta o sa relihiyon na INC ay mga kulto. Hindi po ba? Hindi po ba yung salitang kulto? Parang Latin po ba yan? Latin o Latin words? Na meron po mga meaning yata yung ibig sabihin din yung kulto. Yung kulto parang isang ano din yan di ba? Parang sa Latin, isa rin pong reliyon. Parang ganun po, di po ba? Ang kulto. Kung hindi po ako nagkakamali. Yan po mga kababayan, ang napakahusay, bumatikos na isang pare na lagi pong nasa karsada. Mga kababayan, ang mga pare na hindi nakakatanggap ng suhol galing sa mga magnanakaw. Never tumanggap ang mga pare. Hindi naman po lahat ng pare ay katulad po ni Robert Reyes at yung isa pang pare na si Flaviano. si Flavi. Hindi po ba? Yung nabigyan daw po ng maleta dahil sa ICC at sa mga testigo para po idiin nila daw ang dating Pangulo. Wala po mga history yung mga pari na yan. Hindi po ba? Kaya nga po kung ang tawag nga nila, uulitin po natin, kung ang tawag po nila sa INC ay kulto, ano naman kaya ang tawag sa kanila? Mga demonyo? Di umano? Ganon po ba? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe.
Mabuhay po kayo at sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gay at Chena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Sapno from Texas, USA, Mika Ligaspi, Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Divina Gracia from Bacolod City. Maraming salamat po mga tambay at thank you po sa inyo pong mga bigay at biyaya. Thank you po at shoutout po sa inyo lahat at ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. Maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat. Tiis lang po tayo mga kabayan, konting tiis lang po. Bye-bye!